Batang bata ka pa at marami ka pang kailangan malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Batang bata ka lang at akala mo na at alam mo na ang lahat na kailangan mong malaman. Buhay ay di ganyan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ikaw ay isang musmus lang na wala pang alam. Makinig ka na lang. Makinig ka na lang. Ganyan talaga ang buhay, lagi kang nasasabihan. Pagkat ikaw ay bata at wala pang nalalaman, makinig ka sa aking payo. Pagkat musmus ka lamang at malaman ng maaga ang wasto sa kamalian. Batang bata ako na nalaman ko to, inaamin ko rin ang kulang ng aking nalalaman at nauunawaan. Ngunit kahit ganyan ang kinalalagyan, alam ko na may karapatan ang bawat nilalang. Kahit bata pa man, kahit bata pa man, nais ko sanang malaman ang mali sa katotohanan. Sariling pagnananas ang aking pamamagitan. Ibulat ang isipan sa mga kulay ng buhay. Maging tunay na malaya sa katangi-tanging bata. Kailangan malaman at pinipiliin sa mundo. Sayang malaman ang mali sa katotohanan. Batang bata ka lang at akala mo na alam mo na ang lahat na kailangan mong malaman. Sariling pagraranas ang aking pamamagitan. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang ating paraiso. Tunay nga, Panginoon, sa panahong ito, marami kang nilikha na hindi pa nagmamature pagdating sa spiritual life nila. Mga batang isip, mga batang kung mag-isip ay parang hindi lumalagaw sa pananampalataya. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, turuan mo po kami na mag-mature spiritually. Ngunit ang puso namin ay parang bata na susunod lamang sa iyo, Panginoon. Sama-sama po tayo manalangin sapagkat naniniwala ako ng presensya ng Diyos, ng Banal na Espiritu ay naririto, live na live. Nakatuon sa atin ang ating Amang Diyos, tinitingnan ang ating puso
Kung tayo ba'y seryosong nakikinig sa kanyang mensahe, ang oras na ito ay banal. Ang oras na ito ang pinakamahalagang oras na maiaalay natin sa Panginoon bilang pagpapasalamat natin sa kanyang blessing na ipinagkaloob sa atin sa buong maghapon. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ama sa langit, patawarin mo po ako sa mga pagkulang na nagawa ko sa nakalipas na oras. Humihingi po ako ng paglilinis. Humihingi po ako ng karunungan. Gawin mong puso ang aking bata na makikinig lamang sa iyong mensahe at susunod. Ngayon din, dinadalangin ko po ang lahat na makakarinig ng iyong live na mensahe, Panginoon. Ipuin mo, O Lord, ang kanilang espiritu. Magkaroon ng malakas na connection, Panginoon, sa iyo. Ano po man yung mga naranasan namin pagsubok sa buong araw, ano po man yung mga naging kakulangan, ano po man yung mga bagay na nakasakit sa aming damdamin, stress, physically, in Jesus' name. Ikasout po natin sapagkat ang oras na ito, gusto ng Panginoon ng ating puso. Ang banal na espiritu, ang maging templo ng ating pagkatao. Lahat ng bagay na ginawa natin may katapusan. Lahat ng meron tayo may katapusan. Pinapahira ang katiwala ang salita ng Diyos ang walang katapusan. Ito ang totoong kayamanan na dapat nating tinatanggap, natatagpuan, at itinatago sa ating puso. Lord, dalangin ko na hindi ang kalooban namin, kundi ang kalooban mo ang makapangyari. Sa oras na ito, gawin mong bata ang aming mga puso, batang nakikinig sa isang ama mapagmahal na magbibigay ng kanyang mga advices, pagpapaalala upang hindi kami mapahamak sapagkat patuloy pa rin kami nagkakasala dahil nagiging isip bata kami pagdating sa spiritual life namin. Kamukha ng pagsilang ni Juan Bautista, nawa maunawaan namin ang mensahe na ito at magnilay kami sa aming mga buhay. Napakabuti mo, Panginoon. Binubusog mo kami araw-araw ng iyong mga salita. Nawa, lagi namin itong hanapin at panabikan, magpuri at magalak sa iyong pangalan. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, Kaisa, ng Espiritu Santo. Amen. The birth of John the Baptist. When it was time for Elizabeth to have a baby, she gave birth to Joseph. Her neighbors and relatives heard that the Lord has shown her great mercy, and they shared the joy. On the 8th day, he came to circumcise the child, and they were going to name him after his father, Zechariah. But his mother spoke up and said, "No, he is to be called John." They said to her, "There is no one among your relatives who has that name." Then they made signs to his father to find out what he would like to name the child. He asked for a writing tablet, and to everyone's astonishment, he wrote, "His name is John." Immediately, his mouth was opened, and his tongue set free, and he began to speak, praising God. All the neighbors were filled with fear. Throughout the hill country of Judea, people were talking about all these things. Everyone who heard this wondered about it, asking, "What then is this child going to be?" For the Lord's hands was with him. And the child grew and became strong in spirit, and believed in the words, until he appeared publicly to Israel. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita.
mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki. Tuwang-tuwa ang kanyang mga kapitbahay at ang mga kamag-anak nang mabalitaan nilang sila'y pinagpala ng Panginoon. Makalipas ang isang linggo, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias, sana ang itatawag nila sa bata, gaya ng pangalan ng kanyang ama. Ngunit sinabi ni Elizabeth, hindi, Juan ay papangalan sa kanya. Subalit wala namang kayong kamag-anak na may ganyang pangalan. Sinenyasan nila ang kanyang ama upang itanong kung ano ang ibig sabihin nitong itawag sa sanggol. Humingi si Zacarias ng masusulatan at ganito ang kanyang isinulat. Juan, ang pangalan niya. Namangha ang lahat. Noon din nakapagsalita si Zacarias at nagsimulang magpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng taga-roon at naging usap-usapan sa buong bulubundukin ng Judea ang mga bagay na iyon. Pinag-isipan ito ng mga nakabalita, ano pa't naging tanong nilang lahat, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin Panginoong Jesucristo. Sumainyo po ang kapayapaan ng Panginoon. Maraming salamat. Wednesday, gospel po ang ating pagkinilayan. At napakabuti ng Panginoon sapagkat everyday, hindi siya nagkukulang. Kahit kailan, hindi nagkulang ang Panginoon na pakainin yung ating espiritu. Sabi niya, ang salita ng Panginoon dapat daily bread natin. Amen po. Sundin natin ang lahat ng utos ng Diyos. Huwag tayong magtangi ng utos niya. Sapagkat ang utos ng Diyos ay para din sa atin. Amen? Kasi nangyayari ngayon sa panahon ito, meron tayong pinipiling utos ng Diyos. Kung ano lang yung gusto natin, kung ano lang yung nakakasaya sa atin, hindi po gano'n. At isa sa mga basic na utos ng Diyos ay yung pagnilaya ng kanyang salita. Kasi yun po yung ating daily bread. Jesus is the bread of life. Jesus is the living water. Amen? Huwag po tayo masyadong pakampante sa buhay natin. Hindi ibig sabihin na may kaya ka, may pinag-aralan ka, maganda yung buhay mo, okay na, hindi. Meron tayong totoong buhay na dapat pinaghahandaan. At yan ay yung buhay na walang hanggan. Kasi doon po forever na. Sa mundo, walang forever. May sakit, may problema, hindi po ba? Pero pansamantala lang yon. Ang good news ay katapusan. Pero habang nabubuhay tayo sa mundo, sundin natin ang Panginoon. Amen. Maging, sabi ko nga kayo na sa aking panalangin, maging pusong bata tayo kapag nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, tayo lahat, anak ng Diyos, tayo nagkakasala, pero mahal tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, walang mayaman, walang matalino. Dito, pagdating sa pagninilay ng salita ng Diyos, tayo ay naririto para makinig, sumunod, ganapin ang kanyang kalooban. Kasi hindi naman tinitingnan ni Lord na, ay, ang nakikinig sa akin ngayon, attorney, doktor, hindi ganun eh. Ang tinitingnan niya yung ating kalooban. Kung tayo ba'y willing na sumunod sa kanyang mga utos. Kasi nga, ang in-expect ni Lord sa atin lagi yung bagong nilalang, bagong puso. Amen? Hindi na yung dating pagkatao, dapat yung creation na po tayo. Upang sa ganun ay maging online alagad tayo sa panahon na ito na may palaganap ang mabuting balita. Kasi yan ang misyon ng Panginoong Jesus. Nung mga panahon siya ay nagkatawang tao, ipalaganap ang mabuting balita. At siya ay nagpasalin-salin na hanggang sa henerasyon natin. At napakadali na nga magpalaganap ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-click-click lang sa ating cellphone. Kasi kung yun lang, di naman ikinatatamara natin, hindi natin natutupad ang Great Commission na utos ng Panginoon. Muli, ngayon po ay December 23, 2020 na po. Ilang araw na lang mag-2021 na. Amen po. Salamat sa Panginoon. Bagamat napakabilis ng panahon, pero ang bawat araw talaga biyaya. Yan ang pinaka-first blessing na natatanggap natin pag-gising natin sa panibagong umaga. December 23. So happy birthday po sa mga may birthday ng December 23.
At ang binasa po natin kanina ay nagmula kay San Lucas, chapter 1, verses 57 to 66. At ito po tungkol sa isinilang si Juan Bautista. Amen po. At nilagyan ko siya ng hashtag pandemic baby. Ako naman po kasi talagang for 7 days, talagang nag-iimbita po ako ng makakasama sa pagninilay. Pero I make sure naman na sa loob ng 7 days, meron din ako kahit isa na ako lang ang magninilay. O kaya minsan may mga case na hindi sa biglaan, hindi sila makakapag-share, merong biglang nangyari. So ako talaga mag-take over. So ngayon po, ang pagninilay ko po ay ako lang muna. Bukas may makakasama na naman tayo, no? So ganun po yung sistema ng Facebook Live. So, pandemic baby. Kasi in-associate ko yung sarili kong pagninilay sa panahon ngayon. Kasi ang salita naman ng Panginoon, ang mensahe ng Panginoon, kahit pa ulit-ulit na narinig natin yung gospel, meron niyang bago na mensahe sa atin. Amen? Meron at meron. Hindi pwedeng wala. Amen? So, dito po sa nabasa nating gospel, isinilang si Juan Bautista, nakita po natin na dumating na yung tamang panahon ng panganganak ni Elizabeth, yung nanay po ni Juan Bautista. At natural, nung isinilang na si Juan Bautista, natuwa. Sino ba namang magulang at makakakilala ng mga magulang na hindi matutuwa kapag merong bagong silang na baby? Imagine mo na, siyempre, tayo mga nanay, naranasan natin yan kung gaano kasarap yung magkaroon ng baby. Napakasarap na feeling yan. At dumating yung time na after 8 days, kailangan na magkaroon ng circumcision na pagtutuli yung bata. Kasi yun yung kaugalian nila Kailangan after 8 days, kailangan matuli na yan. At binibigyan ng pangalan. At usually, nung time ni Jesus Christ, kailangan nang ibigay mong pangalan sa bata, kasunod sa tatay, pangalan ng tatay. O kaya, kahit anong pangalan, basta yung associated sa kamag-anak. Amen po. Yun po yung kanilang kaugalian. Amen. Kaya ngayon, nagtanong ngayon, ano ba ipapangalan natin dito? Ganyan. Tapos, sinabi nga ni Elizabeth na ipapangalan ay Juan. Kaya siyempre, nagtaka yung kanilang mga taong nakapaligid sa bakit Juan? Wala namang Juan pangalan sa inyong kamag-anak o yung asawa, hindi mo pangalan niya Juan. Bakit Juan? Kasi yun po yung sinabi ng anghel kay Elizabeth na yun ang ipapangalan kay Juan Bautista. At ang alam ko po, yung mga pangalan natin, may mga ibig sabihin po yan. Bago po tayo bigyan ng pangalan ng ating nanay, usually nanay ang unang nagbibigay sa atin may ibig sabihin. Amen po. Ay kung minsan nga, kung ano yung uso na artista, minsan yung pinapangalan sa baby Kung minsan, naalala ko na uso si Marimar, ang daming nagbigay na pangalan ng Marimar sa baby nila. Amen. Ito nga yung pandemic, no? Kaya ang madalas na pangalan ibigay sa bagong silang nilang anak. Pero usually tayo, sinusunod. Kapag babae, sinusunod sa pangalan ng nanay. Pagka lalaki, sinusunod sa pangalan ng tatay. Pero si Juan Bautista po, ibig po sabihin ng Juan is God is gracious. O ang Diyos ay mapagbiyaya. Yan po ibig sabihin ng kanyang pangalan. Kamukha din po ng Emmanuel. Ibig sabihin ng Emmanuel, ay God is with us o kasama natin ng Diyos. Marami pong ibig sabihin. Kayo, alam niyo ba ibig sabihin ng pangalan niyo? Kaya ako, ang pangalan ko, Angelica. Nung ginugel ko siya, ibig sabihin pala na Angelica is messenger o tagapaghatid ng balita. Amen. So, kaya pala siguro ako ganito kadaldal dahil yung pangalan ko, messenger pala ako. Or sinasabi na like an angel or Angelica. Napakaganda. Thank you, nanay ko. Bigyan yun ng pangalan na Angelica. So, nilagyan ko siya ng hashtag pandemic baby. Bakit? Alam niyo po, bilangin niyo mula nung March hanggang ngayon, December, ilang buwan na ang nakalipas? Di po ba 9 na buwan? Ay baka kung kumbaga sa bae, kapanganakan na, kabuwanan niya na itong December. Amen. Amen po. So, itinatanong ngayon sa atin ng Panginoon, kamusta na ba ang ating pandemic time? Nagsimula ng March hanggang ngayong December, may nagbago ba sa ating buhay?
I mean, hindi yung buhay na talagang nagbago na, may nawalan ng trabaho, merong iba, lahat naman tayo, naranasan natin yan eh. Ang ibig sabihin ng Panginoon, kamusta yung spiritual life natin for 9 months? Mula nung March hanggang December, kamusta na? Amen po. May nagbago ba? Nakapagnilay ba tayo? Nagkaroon pa tayo ng mas maraming oras makipag-usap sa Panginoon? Nagkaroon ba tayo ng time na magbasa ng Bible? Nagkaroon ba tayo ng time na sa loob ng siyam na buwan, ay nakapagpatawad na ba tayo ng mga taong kinasamahan natin ng loob? Sa siyam na buwan ba natuto na tayong maging mapagpakumbaba? Sa siyam na buwan ba natuto na tayong tumulong sa kapwa? Kinakamusta ng Lord yung siyam na buwan na yan? Kung tutusin, napakalaking biyaya sa Panginoon. Hindi ba yung babae, kapag siya nasimula pa lang sa paglilihi hanggang sa kabuwanan na niya, makarating siya sa 9 months niya, wow! Na walang nangyayari, safe yung kanyang pregnancy, biyaya ng Panginoon. Ganyan din sa ating spiritual life. Siyam na buwan tayong binigyan ng Diyos ng pagkakataon para mangnilay. Kasi nung mga time na wala pa yung pandemic, talaga naman, napaka-busy ng tao. Totoo yan, sobrang busy. Kaya sabi ng Panginoon, teka nga muna, sa sobrang busy ng tao, hindi na ako napapansin. Umaga, busy, iba na iniisip hanggang sa gabi, pagod na yung physical na, yung kanilang katawan, stress na, natutulog na lang, hindi na nakakaroon ng pagkakataon. Manalangin, magpasalamat sa Panginoon. Kaya, sinasabi po sa atin ng Panginoon, kamusta na? Kinakamusta yung siyam na buwan? Po. Kasi kung siyam na buwan ang nakalipas at hindi pa rin tayo nagbabago, sabi niya kumbaga doon sa gospel na isinilang si Juan Bautista, kailangan tayo spiritually isinisilang din uli. In spirit. Amen? Kailangan isinisilang tayo. Ibig sabihin, same pa rin yung pangalan mo, same pa rin yung itsura mo, same pa rin yung, di ba? Pero ang gusto ng Panginoon, hindi yung physical ang nagbabago sa atin, kundi yung ating spiritual, yung ating puso, isinisilang muli, na parang bata. Di po ba? Ang mga baby, pag nakita mo talaga naman ang cute, talagang walang muwang sa kasalanan. At yung baby talagang, bilang ina o ama, ikaw yung huhubog sa kanya. At ano ba sabi ng Panginoon kung paano palalakihin ng bata? Palakihin sa aral ng Diyos. Kaya itong mga nanay, no, na nagbuntis ng March at mga anak ngayong December, sana itong isinilang natin o isisilang pa lang na baby ay maging kawangis ni Juan Bautista na talaga namang pinalaki ni Elizabeth ng may aral sa Panginoon. Ay naalala ko yung isang araw na nag-share dito na si Juan Bautista daw, di ba, nababasa natin sa Bible na si Juan Bautista ay napakapayak ng kanyang pamumuhay, napakasimple. Di po ba? Hindi siya nagpakita ng kayamanan, ng magandang kasuotan. Di po ba? Ang kinakain nga lang niya, yung pulok-pulok eh. Tapos ang damit niya, yung balat lang ng kamelyo. Pero kung tutusin, si Elizabeth pala, tsaka si Zacarias, mga mayayamang tao pala yan, mga kilalang tao pala yan. Pero mas pinili niya Juan Bautista na maging simple lang. Yung talagang ang mission lang niya sa buhay ay ihanda ang daraanan ng Panginoong Hesus. Kasi nga, ang pagkakaalam natin kay Juan Bautista, siya ay nagbabautismo sa tubig. Pero, inihanda niya ang daanan ng Panginoon kasi yun talagang bautismo sa Holy Spirit, yun ang kailangan ng tao. Amen po. Kaya nga, di ba, narinig natin sa Biblia na sino mang nakipagkaisa kay Kristo ay isang bago ng nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao. Siya ay bago na. Yun ang inaasahan sa atin ni Lord sa siyam na buwan. Na nasubok tayo ng mga iba't ibang mga pangyayari sa ating buhay. Nadanas tayo ng bagyo, ng Ulysses, nadanas tayo ng kawalan ng trabaho, nakaranas tayo ng quarantine, dito ba, ng lockdown. Ang daming nangyari itong 2020. Amen? Kumbaga sa siyam na buwan, talagang kumbaga sa nagbubuntis na babae, ang daming pinagdaanan. Pero itong siyam na buwan na to, itong December na to, nag-expect si God na bago dumating ang 2021, sumilang na. Sumilang tayo, isilang tayo muli, na hindi na tayo kamukha ng dati, na wala sa Panginoon.
Ine-expect ni Lord ng 9 na yan, sapat na yan para tayo ay makapagnilay na sa buhay pala natin ito, walang kasiguraduhan. Hindi mo pwede sabihin na ang dami mong pera sa bangko, ay safe na ako kahit mag-lockdown ng presidente ng 1 taon, puno yung rep ko, puno yung bangko ko. Hindi. Ito ba? Walang naka-expect, walang nakaisip na darating si coronavirus. Lahat, buong mundo, nagulantang. Amen? Kaya, ang sabi ng Panginoon, ito 9 na to, sana naman, inilagaan natin ang relasyon natin sa Panginoon. Yung mga time na hindi tayo nakakapagdasal sa Panginoon kasi busy tayo noong walang pandemic. Amen? Ang dami natin gusto. Gusto natin mag-travel dito, gusto natin to. Nagka-lockdown. May time na talagang hindi tayo nakalabas ng bahay. Nagkakasama-sama tayong mga pamilya. Andun lahat ang time para kunin mo na yung Bible, para magbasa. Nandun na yung time para makipag-usap ka sa pamilya mo. Ilapit mo sila sa Panginoon. Amen? Hihintayin pa ba natin na hindi na dumating yung 2021? Amen? Ang bawat araw ngayon, importante na eh. Time is gold na eh. Alam niyo po ba yon? Ibig sabihin ng time is gold eh. Yung araw na ibinigay sa atin ngayon at yung oras, napakahalaga niyan. Hindi po yan mababalik pa. Amen? Kaya sana isipin natin na, nga Panginoon, 9 na buwan, salamat, no? Sa 9 na buwan yun, nakapag-realize ako na ito na yung tamang panahon, perfectong panahon, para ako ay magbalik loob na. Kasi yun ang sinisigaw noon ni Juan Bautista, magsisi na kayo at magbalik loob sapagkat nalalapit na ang kaharian ng Diyos. At ganyan din ang ipinapangaral ng Panginoong Jesus. Tayo po ba sa loob ng 9 na buwan? Tayo po ba'y talagang nakapagbalik loob na sa Panginoon? O baka naman sa 9 na buwan, lalo tayong naging worse. Amen? Lalo tayong naging madamot, lalo tayong nagtanim ng galit sa ating kapwa. Hindi po dapat ganun. Kailangan isinisilang tayo. Sa bawat umaga na nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon na tayo makagising, dapat yung puso natin isinisilang sa kabutihan. Amen? Isinisilang sa kababaang loob. Amen po? Nagsisimula tayo ng panibagong umaga na kasama ang Panginoon, na siya yung nagpo-protect sa atin. Siya yung nagdidilig ng ating pananampalataya para tayo maging mature. Kasi nakakaya naman po sa Panginoon na kung kailan matandaan na tayo. Okay, senior citizen ka na. Saka ka pa, punong-puno pa ng galit. Diba? Ito na yung panahon ng pagpapatawad. Diba? Kasi anytime, pwede kang kunin ng Panginoon. Di po ba? Kung minsan, kung sino pa yung mas may edad, siya pa yung immature pagdating sa pananampalataya. Dapat habang dadagdagan yung edad natin. Actually, ang edad natin hindi naman nadadagdagan eh. Nababawasan. Kung halimbawa, itinakdalan ng Diyos na ikaw ay mabuhay for 65 years old. Kaya habang nagbe-birthday ka, sa totoo lang, hindi naman nadadagdagan yung edad mo eh. Nababawasan. So, kapag nag-birthday ka ngayon, hindi yan dagdag na taon. Yan ay bawas sa taon sa taon na ibibigay sa iyo ng Diyos. Kaya dapat, i-treasure natin yun. Kailangan, pag nagbe-birthday tayo, ang feeling natin, wow, bagong silang ako. Hindi nga tayo bagong silang sa laman, na ipapanganak tayo ulit ng nanay natin, hindi. Kundi isinisilang tayo sa espiritu. Makikisa tayo sa Panginoon. Kasi di ba, si Juan Bautista, ang Panginoong Jesus, sila'y ipinaglihi ng kanilang mga ina na puspos ng Espiritu Santo. At yun ang gusto ng Panginoon. Lagi tayo napupuspos ng Espiritu Santo para tayo lagi nakakapagbigay puri at nakapagpapasalamat sa Panginoon. At nakita din po natin doon sa gospel, o narinig din natin na, hindi ba si Zacarias, hindi siya naniwala na magkakaanak pa sila ni Elizabeth. Kasi nga, baog si Elizabeth, at the same time, matatanda na sila. Anong ginawa? Di ba naging pipi siya? For 9 months, naging pipi si Zacarias, yung tatay ni Juan Bautista. Pero, nung time na, yun na tinatanong na kung ano ibibigay na pangalan, tumingin sa kanya. At siyempre, di siya makapagsalita, nagsenyas lang siya. Tapos yun, may sinulat siya. At nilagay niya doon, Juan. At nung ilagay niya yun, nakapagsalita siya. At nung nakapagsalita siya, nakapagbigay papuri siya, nagpuri siya sa Panginoon. Ganun po, for 9 months na hindi nakapagsalita si Zacarias, tayo din, for 9 months.
Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maging tahimik, maging pipi muna, para magkaroon tayo ng pagkakataon na marinig naman ang kanyang tinig. Para kapag tinanggap natin ang kanyang mga salita at isinabuhay natin at ibinahagi sa iba, tayo ay makapagsasalita na. Hindi na tayo magiging spiritual na pipi. Kumbaga, ang lalabas na sa bibig natin, puri pagpupuri sa Diyos. Yung bawat gagawin natin, nag-glorify si God. Diba? We can speak. Kaya na natin ipagsigawan na ako'y nagbago dahil sa Panginoon. Natanggal ko ang bisyo ko dahil sa Panginoon. Amen. Yun ang gusto ng Diyos eh. Na binigyan tayo ng tinig, hindi para natin gamitin sa pangmumura, panglalait ng kapwa, hindi. Binigyan tayo ng tinig ng Panginoon upang isilang tayo na ang namumutawi sa ating bibig ay pagpupuri sa Panginoon. Amen po. Kaya sana po, itong mga nanay na manganganak o manganganak pa lang this December, yun po ang ipamana natin sa ating mga anak. Natularan natin na sila Juan Bautista, ang Panginoong Jesus, napupuspos ng Espiritu. Na pagdating ng panahon, may ikikwento natin sa kanila, alam mo anak, nung pinanganak kita, pandemic ka, ganito, ganyan, ganyan. Pero salamat sa Panginoon, natalaki kita sa aral ng Diyos. Yan po ang tatandaan natin, lalo na yung mga nanay na nagkaroon ng failure sa kanilang mga anak. Bumawi tayo sa ating mga apo. Di po ba? Ipakilala natin sa kanila ang Panginoon. Amen po. Kasi kailangan everyday isinisilang tayo sa Espiritu. Amen. Kung titingnan nyo, di ba, mga bata, no? Kapag naglalaro sila, no? Nag-aaway yan, maya-maya. Pagkatapos sila mag-aaway, maya-maya, bati na. Di po ba? Pinagod sa atin ng Panginoon eh. Kasi tayo, lahat naman tayo isinilang ng hubad. Isinilang tayo ng walang kaalaman. Dinevelop lang tayo ng environment, ng ating mga magulang, binag-aral tayo. Sa madaling salita, nasimula tayo ng wala, alam. Hanggang sa lumaki na tayo ng lumaki, nakapag-aral tayo, marami tayong nalaman sa mundo, lalo na kayo na online, ang dami mong isang pindot mo lang sa Google, ma-search mo na yung gusto mo malaman. Pero hindi gano'n ang gusto ng Panginoon eh. Na kung minsan nagiging mayabang tayo porque marami na tayong alam, ay mataas ang pinag-aaralan ko, ganito ako, professional ako. Yung ba nga, sa sobrang taas ang pinag-aralan, nakakalimutan na yung pinanggalingan. At ano bang gusto ng Panginoon? Hindi yung mataas na pinag-aralan eh. Yung kaalaman sa pagsunod sa kanyang mga salita. Aanihin mo ang anak na first honor, cum laude, kung bastos naman. Kung wala naman palang pagmamahal sa kapwa, walang pagmamahal sa magulang, wala yun. Hindi counted ni Lord yun. Amen? Sana lagi tayong isisilang everyday. Na everyday na tayo ay magigising, ang pakiramdam natin, Lord, kailangan kita sa buhay ko. Na para akong bata na, yung bang tipo nga, nung malili tayo, tatawid tayo sa daan, hawak-hawak natin ang kamay ni nanay. Kasi, nagtitiwala tayo na kapag hawak natin ang kamay ni nanay o ni tatay, walang gagalaw sa atin. Protektado tayo. Yun ang gusto ng Diyos sa atin ngayon. Wala tayong pagmamayabang. Na kahit anong narating natin sa buhay, Diyos pa rin ang pinagkakatiwalaan natin. Diyos pa rin ang binabalikan natin. Amen? Yung bang paggising mo sa umaga, seek first the kingdom of God. Magpasalamat ka sa Panginoon. At nang feeling mo, Lord, bata ako, pusong bata ako. Ito ang gusto mo, Lord, susundin ko. Diba, ganyan tayo nung maliliit sa ating mga magulang. Kapag sinabi ni nanay, huwag kang pupunta dyan. O sige, madidisgrasya ka. O mo kakainin yan, sasakit ang tiyan. Hindi ba, nagsimula tayo sa mga ganyang basic na utos ng ating mga magulang. Pero habang lumalaki tayo, nakakakilala tayo ng kasalanan, sumusuway na tayo sa ating mga magulang. At ganyan ang nangyayari sa ating pananampalataya sa Panginoon. The more na mga ang gusto ng Panginoon, araw-araw, isinisilang tayo sa Espiritu. Napupuspos tayo ng Espiritu.
Ang puso natin parang bata na bumabalik sa Diyos, na lagi nating hinahanap ang kanyang Lord. Ama, tama po ba itong pupuntahan ko? Ama, ibang tipong kahit alam mo na sinabi ng Diyos na halimbawa yung utos niya huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay. Kakaibang kahit alam na natin yung utos niya. Para tayong bata na lagi parang masarap sa tenga natin, sa pandinig natin, na marinig na ayaw yun ng Panginoon at hindi natin gagawin. Isilang tayo muli. Isilang tayo muli. Araw-araw na may pusong bata na napupuspos ng Espiritu Santo hanggang sa dumating yung tamang panahon na haharap tayo sa ating Ama, sa ating Diyos, na ang puso natin ay mababa ang kalooban. Na kahit mahirap, dumadaan tayo sa pagsubok, nandoon yung puso natin na nakikinig lang sa kanyang advice. Kasi maraming tao ang pwedeng mag-advise sa atin kapag tayo ay may problema. Pero ang advice ni God, ang pinaka-the best. Amen? Isinilang si Juan Bautista. Sana everyday isinisilang din tayo. Nagmamature tayo spiritually. Yun ang gusto ng Panginoon. Na sa loob ng 9 na buwan na dinanas nating pandemic, bagyo, lindol, amen, sana bago pumasok ang 2021, kapatid, nakita ng Panginoon ang isang sa puso natin ang Diyos. Ang puso natin ay nagpapasakop sa Panginoon. Amen. May naalala naman pala ako ng, ayun nga, kamukha nung naalala ko yung mag-ina, no? Yung mag-ina na binaril ng pulis. Nung magbasa ako ng comment, ma-share ko lang na ang daming bumato dun sa pulis ng mga masasama at talagang masasakit na salita. Kasi talaga namang karumal-dumal yung kanyang ginawa. Pero huwag nating alalahan, kakalimutan na meron pang mas karumal-dumal. Ay meron pa ako minsan napapanood sa YouTube na sariling anak nire-rape, sariling asawa china-chap-chap. Diba? Ang dami ng karumal-dumal ngayon Pero naalala ko, nung magbasa ako sa comment section, hindi ko magawang magalit dun sa pulis. Kahit alam kong masama yung ginawa niya. Kasi naisip ko yung sinabi ng Panginoong Jesus nung sa senaryo ni Maria Magdalena, nung nahuli siya sa pangangalo niya at babatuhin na siya. Kasi yun ang parusa ng mga time nun Ang sabi ng Panginoong Jesus, sige, kung sinong walang kasalanan sa inyo, siyang unang bumato kay Maria Magdalena. Kaya nalungkot ako sa mga comment ng mga netizen na ang daming bumato doon sa pulis. Napatayin niya, balatan ng buhay. Nakalimutan natin na tayo lahat ay makasalanan. Imbis na magbigay tayo ng ganong komento, ipanalangin natin. Ipanalangin natin sapagkat yung taong yun ay nalukuban ng demonyo. Naniniwala pa rin ako sa sinasabi ng Panginoon, hanggat may buhay, may pag-asa. Kasi kahit gano'ng kasama ang tao, kahit siya yung pinakamasamang tao sa buong mundo, hanggat nabubuhay tayo, pwede tayong magbalik loob sa Diyos. Kanya-kanya nga lang tayong kasalanan. Pero hindi ibig sabihin na mas grabe ang ginawang kasalanan ng ating kapwa, kailangan natin siyang batuhin. Kaya nung maisip ko yun, sabi ko, nga Lord, no, kami minsan pag nakakanood kami ng mga sitwasyon na nakakagigil, na parang sarap patayin yung tao, dapat pala namin alalahanin yung sinabi mo, kung sino man ang walang kasalanan sa inyo, siya yung unang bumato. Amen po. Ang kaaway, sabi ng Panginoon, ibigin mo yung kaaway. Kaya sana tayo mga netizen, mag-ingat tayo sa pagko-comment sa mga taong nagkakamali. Hindi ko pinagtatanggol yung pulis, talagang masama yung ginawa niya. Pero sabi nga ng Panginoon, wala kang kasalanan, sige, comment. Ikaw magparusa. Ikaw magsabi kung anong gagawin sa tao na yan. Hindi ba? Ang Panginoong Jesus niya, pinako sa krus Di ba? Anong sigaw ng mga ibang tao? Ipako yan sa krus, ipako yan sa krus. Walang kasalanan ng Panginoong Jesus, pero may mga taong nagsabing ipako yan sa krus. Amen? Lahat po tayo. Alam niyo kung minsan kung sino pa yung pinakamasamang tao pag nagbalik sa loob sa Diyos, ay naku, grabe. Parang si San Pablo, no? Na napakasamang tao pero nagbalik loob sa Diyos.
sa Panginoong Hesus, sumunod siya. Amen? Hindi natin mabibigyan ng husga ang ating kapwa kasi sabi nga, kung ano yung ginagamit mong takalan, yun din ang gagamitin sa iyo ng Panginoon. Diba? Bago mo tingnan yung puwing ng iba, tingnan mo muna yung sarili mo. Amen po. Kaya ako, hindi ako nagagalit doon sa pulis, although nakakagalit yung ano niya, pero pag nakakilala ka sa Panginoon, maaawa ka sa Kanya. Bakit? Sapagat siya'y nabuhay sa kasalanan. Hayaan natin ang Diyos ang maghusga. Siya na ang may karapatan, trabaho ng Diyos niya. Tayo ang karapatan lang natin na binibigay ng Panginoon, magpatawad, manalangin sa mga taong umuusig sa atin. At sabi nga ng Panginoon, kung wala kang kasalanan ginagawa, ikaw ang unang dumampot ng bato at batuhin mo kung sino yung tao na sa palagay mo ay nakakasama. Amen? Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan nakakarinig po tayo ng salita ng Panginoon. Kasi pag hindi, madali sa atin ang magsalita kapag nakikita natin yung kapwa natin nagkasala. Amen? Kailangan isinisilang tayo. 9 na buwan, March to December, pandemic time, ang inaasahan ng Panginoon, nagbabago na tayo ng ating puso. Natututo na tayo magpatawad. At kung yung may mga taong nakasakit man sa atin, ifino-forward na natin kay Lord John. Bahala ka na, Lord. Ikaw lang, trabaho mo yan, Lord eh. Magparusa, maghusga. Ako, Lord, wala. Makasalanan ako, Lord. Kung tutusin nga, kailangan ko yung habag mo eh. Ito ba? Ito ba? Kasi, yung pulis na yan, halos buong mundo, galit na dyan eh. Dahil sa ginawa niyang pagpatay sa mga walang malay, na talaga na walang kalaban-laban eh. Pero ang tanong, sabi niya eh, sinong walang kasalanan, unang dumampot ng bato. Ang ibig sabihin lang yun, ipaubaya natin sa Diyos. Hindi natutulog ng Panginoon. At ang tao, kahit gano'ng kasama yan, pag yan hinipo ng Panginoon. Amen po. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon, buhay pa tayo. Kahit gano'n tayo karuming basahan, kaya tayong gawin ng Diyos na busina. Amen. Para sa akin, ang pagkakaalam ko, ang kasalanang walang kapatawaran, pagpapakamatay. Yan po yung pagkakaalam ko. Diba? Kasi pag nagpakamatay ka, paano ka pa patatawarin ng Diyos? Nagpakamatay ka pa. Pero kahit anong kasalanan ng tao, kahit gano'n mang kagrabe yan, hanggat nabubuhay ang tao, pwedeng magbago. Diba? Hindi naman kasi natin masasabi kung bakit nagawa nung tatay raping yung sarili niyang anak. Diba? Kasi sabi nga nila, hindi mo malalaman yung pakiramdam na isang tao kung hindi mo suot yung kanyang sariling sapatos. Ibig sabihin, hindi naman fit sa'yo yung sapatos niya, hindi kasya, kaya hindi mo alam yung pakiramdam niya. Di po ba? Lahat tayo, minsan may mga pagkakataon na, alam mo yun, minsan nararamdaman mo na pag sa sobrang galit mo, hindi ka na nakakapag-isip eh. Di po ba? Kaya nga, di ba, minsan, sabi nga yung dila, o di ba, yung nangyari, no, nung sasagutan yung dila daw natin napaka maliit na parte lang ng katawan natin, pero napaka makamandag. Kaya di ba, magsalita ka lang ng masama sa kapwa mo kung may baril na talagang babarilin ka kung wala ka sa Panginoon. Amen. Kaya sana po ma-realize natin na sa panahon na ito, marami na dapat isinilang sa atin. Tumubo na, nag-mature na spiritually. Amen. At lagi nating iisipin na ang Diyos ay laging nakatingin sa araw-araw nating ginagawa. Sana ito pong panahon na to, isama na natin ang Diyos sa ating schedule. Huwag natin siya itsupwera. Kaya tayo nakakain, nagkaroon ng kalakasan, kaya tayo na-stress, nagpinagpawisan, dahil yan ay biyaya at habag ng Panginoon. Sana huwag natin isasantabi ang salita ng Panginoon kasi utos po yan ng Diyos na pagnilayan ang kanyang gospel every day. Amen po. Ang Diyos ay napakabuti. Ay sobrang buti. Sa sobrang buti nga ng Panginoon na naaabuso po natin. Kaya sa gospel po ngayon, Wednesday Gospel, isama po natin sa ating pagninilay ang katanungang ito. Katulad ng pagsilang ni Juan Bautista, handa ka bang muling isilang o maging bagong nilalang upang matularan mo ang mga halimbawa niyang ipinakita sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Sa 9 na buwan, nasabi ko nga na pandemic na naranasan natin, nag-decide na ba tayo na, Lord, handa na ako. Gusto ko na muling isilang in spirit. Tularan ang pinakitang halimbawa ni Juan Bautista. Tularan ang pinakitang halimbawa ng Panginoong Jesus. Amen po. Napakabuti po ng Panginoon. Nawa,
Maging wise po tayo sa buhay. Maging sigurista tayo sa buhay. Paghandaan natin yung totoo nating tahanan. At yan ay ang langit. Huwag tayo masyadong magtuon dito sa mundo kasi lahat ng ito'y lilipas. Mawawala. Hindi po ba? Kahit hindi tayo mayaman, kahit simple lang ang buhay natin, pero ang Diyos ay nasa atin. Naku po, dahil mo pa ang bilyonaryo, trilyonaryo sa mundo. Amen. Lagi natin isipin na mamaya matutulog na naman tayo. Sana pag ginising tayo ni Lord, binigyan ng pagkakataon na, oops, teka, gigisingin ko to si Sister Cecil. Gagawin ko tong bagong baby. Diba? Paggising mo, wow, Lord, thank you ha. Ibang lagi ka parang kang nagsisimula sa kawalan. Sapagkat Panginoon, kailangan ka namin sa lahat ng pagkakataon. Wala po kaming magagawa kung wala ka. Napakabuti mo, O Diyos. Idinadalangin ko po ang aking pamilya na patuloy mong bigyan ng bagong pagsilang sa bawat araw na kami nagkakasama-sama. Salamat sa iyong mga biyaya, physically and spiritually. Kaya din po, dinadalangin ko po ang pamilya San Juan, pamilya Hili Maria Thea, pamilya Felipe Rivera, pamilya Balosa, Abelia, Ignacio, at lahat po ng mga Facebook friends ko, pamilya Kunanan, na patuloy mong itanim sa kanilang puso ang muling pagsilang. Nawa lahat kami, bigyan mo ng pusong bata na talagang lagi lang nakikinig sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Gayon din ang aking panalangin sa mga taong may karamdaman, si Angel Cunanan, Brain Tumor, si Carl Nathan, leukemia, si Leia Calma, COVID, at lahat ng Lord, ng mga taong may karamdaman physically. In Jesus' name, pagaling mo sa sila, Panginoon. Walang imposible sa iyo, O Diyos. Lahat naman ng bagay ay may dahilan kung bakit nangyayari. Pero most of all, nung kagalingan spiritual ang aming Panginoon. Lord, nawa sa darating na 2021, bagong taon, bagong nilalang. Bagong taon, bagong puso, bagong taon, bagong pagkakataon na maglingkod sa iyo, purihin ka, pasalamatan ka. At alam ko, Panginoon, itong 2021, magiging maayos lang lahat sapagkat marami kang naituro sa amin sa pandemic na ito. Tingnan namin na ang pandemic na ito ay isang aral sa amin in a positive way na tinuturoan mo kaming magkaroon ng disiplina. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagmamahal at pagpapaalala sa amin. Lord, napakabuti mo. Hindi ka nagkulang kahit kailan. Tayo po'y manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulot sa tukso, iadya mo po kami sa lahat ng masasama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Amen. So maraming salamat sa Panginoon. Nung muli niya ipinapaalala sa atin na pagsilang ni Juan Bautista, kailangan isinisilang din tayo na napupuspos na Espiritu Santo everyday. Kaya pakishare na lang po itong Wednesday Gospel sa inyong timeline para yung mga Facebook friends niyo po.
ay makarinig din po ng mabuting balita. Punta po kayo sa Angelica Dorde and pwede po kayo mag-subscribe upang sa ganun makapag-live na lang po tayo sa YouTube. Mas marami na nakarinig ng mabuting balita. Be an online alagad. Lagi ko yan sinasabi. Pinatrabaho po natin. Commitment natin kay Lord ang maging online alagad. Yan naman ang naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng 12 apostol para ipalaganap ang mabuting balita. At sa panahon natin, kay bata ka, kay matanda ka, kay mayaman ka, kay mahirap ka, gusto ng Panginoon ipinapalaganap ang mabuting balita. Utos po niya yan na dapat natin sundin. Kung meron po kayong Thanksgiving and prayer request, paki-message na lang po ako sa aking Facebook account na Angelica Dorde. At muli, 7 days nating tatandaan ang Mateo chapter 4 verse 4. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Napakahalaga po na merong nakatanim na Word of God. Ito na nga yung mga pinakasimpleng verse na may isi-share ko sa inyo. Pagka matatandaan natin na, ay, yung Mateo 4:4, tama nga naman, no? Ang dami kong ginawa mula umaga hanggang gabi. Teka muna, nasaan yung Mateo 4:4? Nasaan yung salita ng Diyos? Yun ang sabi nga ng Panginoon, wag ka lang sa tinapay na bubuhay. Huwag kang makontento na kumakain ka lang, nagtatrabaho, hindi. Higit sa lahat, sabi nga mabuhay tayo sa salita ng Panginoon. Yung nakaraan po, last week, Mateo 5:5. Nilagay ko lang dyan para huwag niyo makakalimutan. Di ba? 7 days din po natin kinabisado yan. Yung Mateo 5:5 naman is about humility. Di po ba mapalad daw ang mga mapagpakumbaba. Yan po yung mga simpleng verse lang na may share ko sa inyo. Pero napakalaki po ng kapangyarihan yan. Kapag yun ay ginamit natin, lalo na sa panahon ng tukso. Nawa, itanim po natin yan sa ating puso. At ibibigay po ni Lord ang December 24, noong magpapasko na. Bukas, kung gigisingin tayo ni Lord, at makakasama po natin si Brother Ray Tan. Siya po ay member ng CALAP, Catholic Lay Preachers of the Philippines. Naku po, si Brother Ray Tan, napakatagal na niyan. Kumbaga, tawag dito, institusyon na pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya, sinisigurado ko sa iyo na marami tayong matututunan pagdating sa pagbabahagi niya o pagninilay niya sa Panginoon. Amen. Mabait po yan si Brother Ray Tan. At muli, anyayahan ko kayo tuwing alas 8 ng gabi. I-offer na natin kay Lord. Ano ba naman yung isang oras na pakikinig ng salita ng Panginoon para naman po sa atin yan. Yun blessing ni Lord. Mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Hindi lahat ng tao interesado sa salita ng Diyos. Pero ang katotohanan na nakikinig ka ngayon ay natutuwa ang Panginoon sapagkat binigyan mo siya ng puwang sa iyong oras na yung oras ay nanggaling din naman sa Kanya. Maraming salamat sa Diyos. Purihin natin siya, napakabuti niya. At sana sa pagtulog natin, huwag natin kalimutang magdasal. Lagi kong sinasabi, ang kama nyo ay ating ataol kapag tayo nagtutulog sa gabi, sapagkat pag tayo tulog, hindi na natin mapili natin panaginip, hindi na tayo, yung free will natin wala. Alam nyo, si Lord na lang magde-decide na, gigisingin ko pa ba itong si Celia? Si Ferdinand, gigisingin ko pa ba ito bukas? Hindi ba? Totoo naman yan eh. Wala tayong kalaban-laban pag tulog tayo. Kaya pag gigising tayo ni Lord sa panibagong umaga, siya dapat ang unang nasa diwa natin. Salamat, Panginoon. Isisilang mo na naman ako sa panibagong katauhan na magbago. Kasi every morning is a new, nagre-recreate si God. Nagre-recreate talaga siya. Nagbibigay siya ng bagong liwanag, bagong umaga, bagong pag-asa. Pero higit sa lahat, yung binibigay niyang chance sa atin na maging bagong nilalang, huwag nating inisyon. Maraming pong salamat. Asahan po kayo ng Panginoon bukas na magsama-sama tayo. Kung sa ganon, makamtan natin ang totoong biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat araw. At ang yan ay ang kanyang mga salita. To God be the glory.